Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Ellen Severgara, ang inyong magiging guro para sa mga oras na ito. Masaya akong makasama kayo ngayon at umaasa ako na magiging makabuluhan ng ating pagkatuto. Sa ulit, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Binibining Severgara. Pagtatapos ng ating aralin, ito ang mga inaasahan nating makamit sa pagkatapos ng ating mga gawain. Una, natukoy ang mali sa isang pangungusap at naitatama ito. Pangalawa, naipapakita ang wastong gamit ng wika sa pakikipag-usap sa inyong kapariha. Pangatlo, naipapahayag ninyo ng malinaw ang mga ideya sa harap ng klase bilang grupo. Una, pangdalawang gawain at ang pangtatang gawain. Ang una nating gagawin ay ang individual na gawain. Basahin ang sabay-sabay ang panutot. Basahin ang pag-uusap na may mali. Tukuyin ang error at ayusin ito. Okay, naiintindihan lang ba? Opo. Pipili lamang ako ng isang mag-aaral na magbahagi ng kanyang sagot dito sa harapan. At bibigyan ko lamang kayo na 3 minuto para sagutan ang gawain natin. Tapos na ba ang lahat? Opo. Okay. Pipili ako ng isang mag-aaral. Ang pipiliin ko ay si Binibining Imaras. Paano mo ibahagi ang iyong sagot dito sa harap? Okay. Ang pangungusap ay si Maria ay pumunta sa palengke kahapon para bumili ng mga gulay at prutas, ngunit wala siya nahanap. Unang tanong, ano ang mali sa pangungusap? Ang mali sa pangungusap ay ang bahagi na wala siya nahanap. Kulang ito sa tamang gamit ng panghalip. Pangalawang tanong naman ay paano mo ito aayusin upang maging tama ang gramatika? Tama ito kung gagawin, ngunit wala siyang nahanap. Tatlong tanong, bakit ito ang tamang pagbabago? Ang aking sagot ay ginamit ko ang siyang dahil ito ang tamang anyo kapag ang siya ay sinusundan ng pagdiwa. Pang-apat na tanong, nakaayos ba ng maayos ang pagkakasulat ng iyong sagot? Paliwanag. Ang aking sagot ay, oo, maayos ang pagkakasulat ng sagot ko. Sinunod ko ang tamang balarila at malinaw ang ideya. Okay, maraming salamat, Binibining Imaras. Bigyan natin siya ng magaling na. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, ipasa na ang mga papel. Sa harap. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa pangdalawang gawain. Pipili lang ba kayo ng inyong kapares? Basahin ang sabay-sabay ang panutot. Pag-usap. Pagkapalya tungkol sa isang napiling paksa. Pagkatapos, Hindi magamit ng wika sa bawat isa. Ang bawat isa. so sa harap, basahin ninyo ang inyong ginawang gawain. Ibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa paghahanda at 2 minuto para sa pagpipresenta dito sa harap. Ipili lamang ako ng isang pangdalawahang pares na magrepresenta dito sa harap. Okay, tapos na ang 3 minuto. Ngayon ay tunghayan natin ang pangdalawahang pares na sina Binibining Alcoren. Alam mo, bilis. Ito ay
Ang aming paksa ay paboritong palabas sa Netflix. Alam? Alam mo ba, Binis? Gusto ko talaga yung Stranger Things. Hindi lang dahil sa aksyon, kundi kasi feel ko yung story parang may puso kahit sci-fi siya. Oo, napanood ko rin yan. Ako naman, mas gusto ko yung The Umbrella Academy. Ang galing ng character development, tapos may halo pa siyang comedy, kaya hindi mabigat. Totoo! Pero aminin mo, minsan ang bagal na. Facing sa umbrella, like ang tagal bago musad yung story. Yeah, pero kapag umabot ka sa dulo, sulit naman. Parang lahat ng hit ay may connection pala. Ngayon ay magbigay ng kwento. Sa inyong ginawa ng dalawa. Okay. Para sa akin, tama naman ang gamit ng wika ni Binibining Binis. Maayos ang pagkakabuo ng mga pangungusap niya kahit may halong English. Malinaw ang pagkakasabi niya ng ideya, lalo na nung in-explain niya kung bakit gusto niya yung labas. Meron sila ng tatlong palakpak at tatlong padyak. Isa, dalawa, tatlo. Okay, maraming salamat. Ngayon ay pakipasa ng mga kapatid. Ngayon naman ay tumuho tayo sa pangkatang gawain. Ito ang magiging unang pangkat at ito naman ang magiging pangalawang pangkat. Masahin ang sabay-sabay ang panutot. Bumili ng balita mula sa payagan at ituloy na paggamit ng wika ng buong grupo. Okay, naintindihan lang ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa panahanda at 2 minuto para pagpipisinda rito sa harap. Sulat ninyo dito. Control para ang salita. Pwede na sumawag kasi. Okay, tapos na ang 3 minuto. Ngayon naman ay tunghayan natin ang unang pangkat dito sa harap. Okay, unang pangkat. Sumunod dito sa harap. Ang napili namin balita ay ang GMA News Online. Pamagat, Black Friday protest held over corruption in flood control project. GMA News Online. Black Friday protest held over corruption in flood control project. Nagsasagawa ng malawakang protesta ang iba't ibang grupo upang ipanawagan ang transparency at panagutan ang kanunayan sa aligasyon ng katiwalian sa flood control project. Ang kilos protesta ay tinawag na Black Friday protest. Ang balita ay kulang sa linaw dahil may hindi tapos na pangungusap at halimbawa, hindi malinaw kung sino ang nagsasalita at kulang sa koreksyon ng mga bahagi. Mali ang paggamit ng panipid. Nagbukas ng panipid pero walang sinara at walang malinaw na sinipid. Kailangang ayusin ang istruktura ng pangungusap
iparating ng maayos ang impormasyon sa mambabasa. Ang maayos na istruktura ay nakatutulong sa pagkakaunawa ng issue. Okay, maraming salamat doon ang pagkat. Bigyan natin sila ng magaling ka. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Okay, maraming salamat. Yan ang Ngayong araw, ating tinalakay ang tamang paggamit ng wika sa tatlong antas. Sa pang-individual na gawain, pagsasaayos ng gramatikang pagkakamali. At sa by-pair na gawain naman ay ang pag-uusap at pagsusuri ng gawain. At ang panghuli ay ang pangkatang gawain na susuri ng balita gamit ang kritikal na pag-iisip, wasto at malinaw na gamit ng wika. Napatunayan natin na ang wika ay hindi lamang basta ginagamit, ito ay dapat suriin, unawain at ayusin upang mas malinaw ang ating mensahe. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Ang wasto at malinaw na wika ay hindi lamang isang kasanayan, ito ay isang responsibilidad. natutunan ba kayo sa araw na ito, class? Opo. Okay, nandito nagtatapos ang ating gawain. Salamat sa inyong aktibong pakikilahok, kooperasyon at respeto.